Lakers jackpot dito kay Jusuf Nurkic, solid na rebounder at screener. Pero bago yan, kawawa naman ang mga tao na nakatira sa area ng Los Angeles. Patuloy kasi ang sunog na nagaganap doon at maraming lugar na ang napipinsala sa Los Angeles. Kabilang na nga ang head coach na si JJ Redick na apektado sa nasabing wildfire na nangyayari. Sa kasamaang palad ay kabilang si JJ Redick sa nawala ng bahay dahil sa resulta ng wildfire sa Los Angeles. Kaya naman dahil dito ay tuluyan ang na-postpone ng NBA ang laban sana kanina ng Lakers at Hornets sa Crypto.com Arena. Ang good news naman ay wala namang nabalita na may nasaktan sa pamilya ni JJ Redick. Kaya safe ang mga ito na nakapag-evacuate bago pa lang masunog ang kanilang tahanan. Pero hindi lang si JJ Redick mga idol ang apektado sa nasabing sunog na nangyayari ngayon sa area ng Los Angeles. Dahil pati ang head coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr ay naging biktima rin ng nasabing wildfire sa LA. Lalo at kahapon ay napabalita na ang bahay ni Steve Kerr noong bata pa ito na kung saan ay nakatira dito ang kanyang 90-year-old na nanay. Ay tuluyan ding nasunog at nangyari nga ito sa lugar ng Palisade sa California. Pero buti na nga lang gaya ng pamilya ni JJ Redick ay ligtas na nakapag-evacuate ang nanay ni Steve Kerr bago pa lang mangyari ang trahedya. Samantalang hindi naman nakapaglaro kahapon itong si Kawhi Leonard sa naging laban ng Los Angeles Clippers at Denver Nuggets. Lalo at sinamahan nito ang kanyang pamilya na nasa Los Angeles matapos na mag-evacuate dahil sa nangyayari ngayong wildfire doon. Sa ngayon ay hindi pa alam kung kailan makakabalik si Kawhi Leonard sa kanyang kupunan. At para naman sa Los Angeles Lakers ay hindi pa alam kung tuloy ba ang magiging laban nila sa San Antonio Spurs sa January 12 araw sa Pilipinas. Lalo at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na kumakalat ang sunog sa mga area ng Los Angeles. Sa mga nagtatanong naman kung papaano na ang laban ng Lakers at Charlotte Hornets, re-reschedule na nga lang ito ng NBA basta ang importante sa ngayon ay safe ang lahat ng staff na nagtatrabaho sa Los Angeles Lakers sa Crypto.com Arena. Kabilang na nga dito ang mga pamilya ng mga players at staff ng Lakers, lalo na sa mga fans na nakatira sa Los Angeles. Kaya ipagdasal natin mga idol na maging ligtas ang lahat ng tao na naninirahan sa Los Angeles dahil sa nangyayaring wildfire. Samantalang Phoenix Suns balak ng i-trade si Jusuf Nurkic ang kanilang sentro. Paano ba naman kahit healthy, kasi ito ay hindi ito pinaglaro kanina sa laban nila sa Atlanta Hawks, na kung saan ay nakuha nga dito ng Phoenix Suns ang panalo. Kaya naman may kumakalat na rumor na balak ng i-trade ng Phoenix Suns ang kanilang big man. Na ayon naman sa lumabas na report ay decision di umano ng kanilang head coach na si Mike Budenholzer na hindi paglaruin si Jusuf Nurkic. At ang kanya nga ditong dahilan ay based na rin daw sa kanilang mga magiging match-up. Kaya naman ay mas pinili ng kanilang head coach na mas gamitin si Mason Plumlee kesa kay Jusuf Nurkic. Sinusubukan daw kasi ng Phoenix Suns na alamin at hanapin kung ano ang magandang combination sa ngayon sa kanilang kupunan. Kaya mas ginamit nila sila Mason Plumlee at also Ighodaro kesa kay Jusuf Nurkic. Pero mga idol, noong isang araw pa kasi na nagdesisyon ang Phoenix Suns na ilagay na muna sa bench sila Bradley Beal at Jusuf Nurkic. Na kung saan ay 2-1 na nga ang kanilang record simula gawin ito ng kanilang kupunan. Na dito nga ay maganda ang ipinapakitang performance ni Bradley Beal sa kabila din ng mga trade rumors na kumakalat dito. Pero itong si Jusuf Nurkic ay nag-e-struggle. Lalo at sa naging laban nila sa Charlotte Hornets na kung saan ay natalo sila. Ay nakagawa lang itong si Jusuf Nurkic ng 8 points na may 3 out of 6 sa field at negative 22 naman sa plus-minus. Kaya nang tanungin si Jusuf Nurkic patungkol sa paglalagay sa kanya sa bench ng kanilang head coach, ay sinabi na nga lang nito na no comment basta magiging pro lang daw ito at magiging handa. Yan nga lang mga idol ang mga sinabi ni Jusuf Nurkic. Sa ngayon ay nag-average ito ng 8 points at 9 rebounds per game. Na may 2 taon pa nga itong natitira sa kanyang kontrata hanggang 2025-26 season. $18 million ngayong taon at nasa $19 million naman next season. Na kung iti-trade man ito ng Phoenix Suns ay possible nilang isama ang natitira nilang draft picks para makakuha ng mas better na player. Meron naman kasi ang Suns na isang first round pick at 3 second round picks na available. Na maganda nga rin itong si Jusuf Nurkic na makuha ng Los Angeles Lakers. Lalo at maaasahan ito sa pagkuha ng mga rebounds, pagset ng screens at maglaro ng matibay na depensa para sa Lakers kasama ni Anthony Davis. Pero kayo mga idol, dapat ba na i-person ng Lakers na kunin itong si Jusuf Nurkic lalo at possible na itong i-trade ng Phoenix Suns?